Imagine ang isang mundo kung saan walang pangako na napapako. What if sticking to your word could transform your life, boost your confidence, enhance your relationships, and even open doors you never imagined? So ngayon, i-unveil natin yung hidden power ng commitment and ipapakita ko sa inyo kung paano yung pagkikip mo ng word mo can change everything at magkakaroon ng malaking impact para sa iyong freelancing career. Ang commitment, hindi lang yan about sa pag-stick sa isang pangako. Although, maganda rin talaga na nag-stick tayo sa ating binibitawan na salita. Pero, it's also about creating a foundation of trust. And when you say na gagawin mo isang bagay, kailangan mag-follow through ka. Kasi you are building integrity both with others and within yourself. Alam mo ba na may magandang psychological impact yan pagka marunong kang tumupad sa mga binibitawan mong salita? Una-una, nakaka-boost yan ng mental health. Kasi each time na magpa-follow through ka sa commitment mo, yung brain mo nagre-release yan ng dopamine. Yan yung feel-good chemical na tinatawag nila. And this makes you happier and also nare-reinforce yung positive behavior mo. Ayun, ano naman direct correlation yan sa pag-build ng ating self-confidence. So, pag-usapan natin yung self-trust. Pagka kinikip mo yung mga pangako mo sa iba at sa sarili mo, you are building a track record of reliability. At crucial to because it directly impacts your self-esteem and confidence. You'll begin to trust your own abilities and judgment. Conversely, pagka parati kang may commitment na hindi ka nagfa-follow through, let's say, sasabihin ko sa sarili ko, this week, mag-exercise ako, every morning maglalakad ako, pag uwi ko sa bahay, magpo-push-ups ako, and then magbubuhat ako ng weights. Let's say na hindi ko finalo through, hindi ko tinupad yung sinabi ko na yon sa sarili ko. Ang mangyayari, yung mismong sarili ko, hindi ko pagtitiwalaan yung sinasabi ko na, sige, okay lang yan, next week na lang, next month na lang. So kahit ako mismo, yung inner self ko, magkakaroon ng distrust. Kasi alam ko na magaan lang yung bitaw ng salita ko and it's very loose. Na kahit mag-commit ako, pwede ko pa ring baliin yan. Nakikita nyo how this works? And naturally, pagka yung mismong inner self mo nawalan ng tiwala sa'yo, siyempre makaka-apekto yan sa kumpiyansa mo. Magkakaroon ka ng thoughts na, ay hindi ko kayang gawin yan, ay hindi ko kayang gawin to, hindi ko nga magawa na makapag-exercise, hindi ko nga kayang to pa rin yung pangako ko sa sarili ko eh. Nakikita nyo ba kung paano yan nakaka-apekto sa'yo, sa inner self mo, sa thought process mo, sa subconscious mind mo? And nagkakaroon yan ng ripple effect sa buhay mo. Kasi when you keep your word consistently, hindi lang ito nakaka-apekto sa'yo, kundi nagkakaroon din to ng positive na ripple effect in your relationships, in your career, and sa sarili mong personal growth. People respect and trust you more, which opens up new opportunities. And likewise with yourself, you tend to trust yourself more. Kasi alam mo na pag may binitawang kang salita, meron kang kinumit sa sarili mo na, hey, starting this week, mag-exercise ako, magda-diet ako, magme-meditate ako, magpe-pray ako every morning, whatever it is, at high-five mo na yung sarili mo, okay, consider it done, and tinry mo yung best mo talaga, talagang ginawa mo. That will build trust, inner trust, na yung sarili mo, okay, nagagawa ko nagagawa niya. Kung ano yung sinabi niya, ginagawa niya. Kahit yung sarili mo, magtitiwala sa'yo. At diyan ka mas makakabuo ng confidence. So, paano nga ba natin sisimulan na makapag-keep tayo ng word sa sarili natin? Kasi, pag mismong sarili natin, kaya nating i-keep yung ating commitment, yung ating binitawan na salita, of course, mag-ripple effect yan even sa mga commitments at sa salitang binibitawan natin sa ibang mga tao. So ito yung mga strategies. Be clear about your commitments. Mas maganda, ilista mo. Kasi pagka hindi nakalista, hindi klaro kung ano yung talagang gusto mong gawin, kung ano yung mga gagawin mo, at bakit mo siya gagawin, mas may tendency na parang loose lang siya. Na tipong pag nandyan na, kailangan mo nang gawin, parang hindi, okay lang yan. Tsaka na lang, next week na lang uli. Diba? Unlike pag nilista mo na, okay,
Starting next week, 7 a.m., start ako na maglakad kasi gusto kong mas maging healthy. Kasi gusto kong pumayat. Kung related sa career, let's say sa freelancing career mo na, okay, starting next week, gusto kong pag-aralan tong Facebook ads. Gusto kong maging magaling na media buyer. So gusto kong mamaster talaga tong Facebook ads or whatever niche na napili mo. Let's say copywriting. At ito yung mga steps na kailangan kong gawin. Speaking of, also, start small and build up. So pagka nalista mo, 'di ba, malilista mo rin yung steps na kailangan mong gawin to get there. So anong gagawin mo? Mag-aaral ako dito sa mga YouTube channels na to. You can start free, walang masama doon. O next step is pwede kang may mga courses ako na bibilin, tatapusin ko to. Committed ako na within 2 weeks tatapusin ko na yan. Kung medyo hirap ka sa simula, pwede namang hindi ka tumakbo muna. Pwede kang hindi muna magbuhat. You can start by walking. You can start by lifting yung mas magagaan na weights hanggang sa makapag-build up ka. The point is, you need to start small, kahit little steps, and you can build up from there. Pangatlo is, you need to hold yourself accountable. Na pagka kinumit mo nga isang bagay, kumbaga parang i-high five mo yung sarili mo, yung inner self mo. Okay, sige, pag nag-high five tayo, consider it done na. So, ganun katindi yung intentions mo, ganun ka bigat yung commitment na yun para sa'yo, ganun ka ka-focused, sarili mo mismo, kaya mong pagtiwalaan. Kasi pagka hindi mo nagagawa yun, hindi mo na hold yourself accountable, parang ikaw mismo sa sarili mo, sa inner self mo, para kayong naglolokohan lang. So, make it a habit, make it a practice na pagka sinabi mo na sa sarili mo, nilista mo na at nag-high five kayo, consider it done. And lastly, reflect regularly on your progress. Alam mo, isa to sa mga isang magandang gawin, no? Kasi nakaka-motivate yan. Pag nakita mo yung progress mo, na hey, nung una, ito lang yung kaya kong buhatin, nakaka 15 pounds lang ako. Ngayon, nakaka 30 na ako, 40 pounds. Kahit ikaw sa sarili mo, matutuwa ka eh. Mamomotivate ka eh. At syempre, mas magkakaroon ka ng kumpiyansa. Lagay natin sa career, sa freelancing. Let's say sa una, ang kaya mo lang gawin is, let's say, very basic na video editing. Pero dahil practice ka ng practice, may commitment ka, you're taking small steps. Sabi ko nga lagi, no, be 1% better every day. At nag-i-stack up kasi yan eh. Nagbi-build up yan. And later on, pag nagre-reflect ka, magugulat ka na lang na yung ini-edit mo na, kaparehas na dun sa iniidolo mo na editor. So, very important yan kasi nakakatuwa na nagkakaroon ka ng motivation na kaya ko pala. At syempre, that will result in improving your self-confidence. And syempre, madaling sabihin yan pero in reality, mahirap gawin yan. Mahirap mag-build ng muscle. Mahirap mag-build ng integrity. Mahirap mag-build ng confidence. Pero para ma-overcome mo yan, since lahat naman tayo nadudulas, nadadapa, kung minsan, patawarin mo yung sarili mo at i-recommit mo. Remember na it's all about consistent effort din. At yun yung pinaka nagka-count. Na pagka natumba ka, natisod ka, bangon ka lang uli. Kung let's say, ang kinumit mo sa sarili mo, 5 times a week ka maglalakad, magja-jogging every morning. At let's say, dumaan yung isang linggo at 3 beses ka lang nakapag-jogging. Di okay na yun. I-recommit mo, by next week, tutuparin mo na yung 5 times a week. Pero at least, nagkaroon ka ng progress. Nakatatlo ka na. Hindi ka na zero. So, next week, i-recommit mo lang at ituloy-tuloy mo lang. So, there you have it. Diba? Yun yung unexpected benefits of keeping your word. Kasi it's about building trust. Trust ng ibang tao sa'yo. Pero, even more important or equally important, yung pag-build mo ng trust sa sarili mo. Kasi yan yung nagbo-boost ng kumpiyansa mo. And creating a more fulfilling life. And if you find this video helpful, don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell for more content like this one. By the way, kung nakatulong sa'yo ang video na to, sigurado ko sa'yo na malaki rin na may tutulong sa'yo ng video na to help you grow sa iyong freelancing career.